So, hello guys! Welcome to my channel. Sa vlog na to, ikukwento ko kung paano ako nagsimula at nagplano makapunta sa UAE. So, kung isa ka sa mga nangangarap makapunta sa Dubai or magtrabaho abroad, baka makatulong tong story ko. So, let's go! So, nagsimula ang lahat nung nararamdaman kong parang walang growth sa career ko, sa Pinas. Kasi parang feeling ko napakatagal nung promotion. Although, okay naman ako for promotion, ipopromote na sana. But feeling ko yung sweldo hindi sapat. Tapos, nakakapagod ang biyahe. Kasi that time, na-experience ko yung talagang that was 2014. So, sobrang hirap na talagang sumakay sa, sa train. Kasi sa Quezon Ave, tapos even sa SM North, sobrang hirap ang haba ng pila. And at the same time, na-experience ko yung, dahil sa sobrang dami ng tao sa loob ng train, mismong yung pintuan ng train, as in, muntik ka pang maipit talaga yung mukha ko. Ganun kadami. So, ganun kadami yung tao. Kaya, parang sabi ko, piling ko, nakakapagod na. And, feeling ko, parang paulit-ulit lang ang takbo ng buhay. Nga sabi ko. So, I prayed about it. And, finally, nag-decide ako pupunta ako sa UAE. Pero, syempre, hindi siya ganun kadali. Kasi kailangan ng preparation, una sa lahat, budget ang unang inisikaso. Sabi ko sa sarili ko, kailangan at least may 3 to 4 months akong budget para sa stay ko sa Dubai. Kasi napakamahal po talaga ng accommodation dito. Imagine niyo. So, kung wala kayong kakilala or wala kayong kamag-anak, sobrang mahal po talaga at hindi siya ganun kadali. Hindi ganun biro yung perang gagastusin niyo dito. Kaya, nagtabi ako ng pera buwan-buwan. Tiniis ko muna mga gala at luho para lang makasave ng sapat. So, yun. Ang sunod na inayos ko ang mga dokumento ko. So, ayun. That time kasi, I think meron na akong passport, pero malapit na siyang mag-expired. So, since nagpa-plan nga ako na pupunta na dito, I think na lang 1 or 2 years na lang yung passport expiration ng passport ko, parang 1 year na lang. So sabi ko, instead na mahirapan pa ako dito mag-asikaso ng dokumento ko, so nirenew ko na muna siya para at least validity na is 10 years. So yun, una muna inasikaso ko yun. Syempre magkano rin yun, and then yung diploma at transcript of record ko. So, kasi kailangan yung pag college graduate ka, kailangan mo yung school mo is naka UAE attestation, naka MOFA. So, by that time, red ribbon pa yung papers ko. So, sobrang mahal din nun. I think, kumastos din ako mga nasa 10,000. But, don't worry, kasi hindi naman ibig sabihin na yun naman ay kung college graduate ka. Pero kung high school graduate ka, hindi mo na kailangan asikasuhin yun. So, makakahanap ka pa rin naman ng trabaho dito. So, yun. Tapos, after nun, nung inasikaso ko sa school, pina-UAE attestation ko pa yun. Tapos, pinadala pa yun dito. Tapos, binalik ulit dun sa akin. So, mga approximately, ang pag-aantay ko sa pag-aasikaso nun is mga nasa 2 months. And then, yung nag-inquire ako about sa tourist visa, kumuha ako ng 30 days UAE visa na pwedeng i-extend. So, by that time, like 10 years ago kasi, parang pwede ka pa lang dito magstay ng maximum 60 days. I am not sure kung, I think ngayon, as per 2025, ang updated is, meron pa rin yung 90 days. So, yun. And then, yung flight, nag-book agad ako ng ticket papuntang Dubai. Kasi, syempre, mas mura kapag malayo pa yung flight mo. Pero, kapag malapit na, yun naman yung mahal na talaga yung ticket. Kaya, yun.
And then, yung accommodation, nagsimula na rin akong maghanap ng murang matitirhan sa Dubai. And then, ayun, next is yung paghahanda sa isipan at damdamin. Kasi habang naghahanda ako, ang daming doubts at takot. Inisip ko, makakahanap ba ako ng work? May matutuloyan ba ako? Kakayanin ko ba mag-isa? Pero sabi ko rin sa sarili ko that time na kung hindi ko susubukan, kung hindi mo susubukan, kailan pa? 'Di ba? Parang minsan lang kasi yung opportunity na yun. And as long as nandun pa yung fire sa puso mo, or as long as nandun pa yung determinasyon na nandiyan sa puso mo, go ka na. Pero at syempre ipag-pray mo at ipaghandaan mo yun. Hindi lang yung basta nakapag-decide ka tapos gusto mo nang pumunta dito. So, syempre kailangan ng malaking ipon, and kung di ka naman sanay na malayo sa family mo, ayun, unti-unti, kung kaya mo na mag-rent ka muna para matry mo lang yung experience ba na sobra na malayo sa family. Kasi pag binigla mo yan na yung parang first time mo, baka sumuko ka, lalo na kapag wala ka namang kakilala dito. Yung homesick kasi kapag OFW, iba yung klase ng homesick compare sa pag nasa Pilipinas ka na anytime pwede kang umuwi. Dito, sa isang taon, siguro 1 year, yun ay kung may ipon ka. Kaya, ganun kahirap. And then, yung kasi, that time, isa pa is, 11 years ago, nung pumunta ako dito, hindi pa ganun ka-boom yung YouTube. So, as in, wala pang information na makikita mo online. Wala talaga akong idea kung ano yung itsura ng Dubai. Lahat ng to, lakas ng loob at dasal lang talaga. So, sabi ko, why not na subukan? Wala namang mangyayaring masama siguro. So, anytime naman, pwede ka pa naman bumalik sa Pilipinas. Yun nga lang, syempre, aalis ako dun na maayos yung trabaho ko. So, parang mag-a-apply ka na naman. But still, by God's grace, naging okay naman ako dito. Tapos, yun, pinaghandaan ko rin yung mga damit ko para sa job interview. So, by that time kasi, maliit lang na maleta kasi hindi ka pwedeng magpahalata sa IO na talagang maghahanap ka dito ng trabaho unless kung may family na mag-i-sponsor sa'yo. So, ayun. Pero since ako ay wala naman akong wala akong kamag-anak dito. So, ang maleta ko is sobrang liit lang. So, mga 25 kg lang siya na parang feeling mo turista ka lang talaga. Tapos, at the same time, yung damit na ko, siguro mga 5 peraso lang yun na pang job interview. Tapos 5 slacks. Yun. Yung mga simple lang, pero presentable. Kasi kahit wala pa akong alam, gusto ko, ready ako, at higit sa lahat, nagdadasal ako araw-araw. Kasi naniniwala ako na God opens the right doors at the right time. Diba? So, yun, ang pag-alis at first day sa UAE. So, finally, dumating na yung flight date. Naiiyak ako sa airport. Bittersweet and feeling excited. Akong tuparin ang pangarap ko. Pero, yun nga, malungkot ding iwan ng pamilya. Paglapag ko sa Dubai, ibang mundo talaga yung nadatnan ko, as in, ibang mundo. Yung paglapag ko is, February yun. That was February, so malamig ang simoy ng hangin. Tapos sobrang ganda ng paligid, organized, modern, at nakakawaw talaga ang Dubai. So, ang layo sa inimagine kong Middle East na puro desyerto. Walang masyadong tao, pasyalan o grocery. So, lahat ng nakita ko sa Dubai ay kabaliktaran ng akala ko. So, ang Dubai ay isa sa pinakaligtas na lugar sa mundo. Hindi nagpapahuli at laging nangunguna kasi ayaw nilang nahuhuli. So, lahat, as in, napaka-spoiled ng mga tao dito. As kapag ka meron ka at maganda yung trabaho mo at meron kang pera, as in talagang hahanap-hanapin mo or
ayaw mong umalis sa Dubai unless kung may super magandang opportunity lang talaga. So, sa first 24 hours ko, sinigurado ko na nakakonect ako sa wifi, nakakuha agad ako ng local SIM, makatawag at makapag-internet. So, usually naman pagdating nyo sa Dubai, ang alam ko, meron silang binibigay na free SIM card sa mga turista. I think valid that, yan, binibigay silang sa mga turista na free SIM card. So, imagine, ganun kabongga ang Dubai pa. At the same time, nakapagpahinga ako ng maayos para handa sa susunod na kabanata. So, yun na yung job hunting. And then, yung siguro, yung reflection and tips sa mga gustong pumunta dito is, plan ahead. Hindi pwedeng biglaan. Kailangan ng maayos na plano mula sa dokumento, budget, hanggang sa pag-adjust sa bagong environment. Second is yung save as much as you can. Mahirap kung kasi, kapos sa budget. Dapat makapag-ipon ka ng panggastos mo at least 3 to 4 months na 3 to 4 months habang naghahanap ka ng trabaho. So, mas maganda kung, like example, kapag dating mo pa lang dito, kung makahanap ka agad ng work. Pero kung may baon kang kung wala naman, dapat meron kang baon na budget na talagang 3 to 4 months kasi hindi biro yung gastos dito. Kasi may visa siya, so everyday tumatakbo yung visa nun. Tapos, mas makakapili ka ng trabaho na gusto mo, yung swak sa skills mo at sa sahod na pangarap mo. Kasi kapag short ang budget mo, syempre papatusin mo na lang kahit basta lang maka-income. Usually yun yung sinasabi kapag baguhan talaga, nakapos yung budget na dala pagpapunta dito. So minsan, alam mo yun, pag nakapasok ka sa work dito, parang yun na yung naumpisahan mo, yun na yung magiging line ng career mo, which is minsan hindi siya okay. Kasi parang kung mas may skills ka pa, parang, alam mo yun, na hindi naman sa sinasabi kong nasasayang, pero instead na magamit mo na siya, parang natetenga siya. So, nagiging iba yung path ng career mo. So, next is, yung tips is, be mentally strong. Ibang buhay abroad, may homesick, may rejections, at minsan nakakaramdam ka ng lungkot. Pero kung matatag ka, ayun, malalagpasan mo lahat yan. Kayang-kaya mo yan. And then, next is, syempre, yung trust the process. Hindi lahat agad-agad makakahanap ng trabaho. Pero, pero kapit lang. Lahat ng bagay may tamang timing. And lastly, syempre, yung magdasal ka. Sobrang daming unknown sa buhay abroad. Yung parang ang dami mong kakaharapin talaga na wala sa pinangarap mo or wala sa naisip mo, but still yung prayer talaga ay sobrang powerful yun. So tamang dasal lang, gabay at tiyaga, ang imposible ay nagiging posible. So yan yung kwento ko kung paano ako nagsimula at nagplano para makapunta sa UAE. Kung may tanong kayo, drop nyo sa comments. At kung gusto pa ng tips and guides sa UAE, don't forget to like, share, and subscribe. So, this is Teresa, reminding you, walang pangarap na hindi kayang abutin. Basta may plano, sipag at dasal. So, see you on my next vlog. Bye! God bless!